softly spoken Magandang araw sa with inyo no mga strings kababayan. tying you. Ito ang aking room. Simula noong January, February, March, April, May, June na ngayon, ito yung aking room. Meron kaming company policy na simula nung nagkaroon ng lockdown dito sa China, kung saan nagsimula yung coronavirus. Although hindi naman ako sa Wuhan, yung layo nitong town na to is about 2,000 or 1,500 kilometers away from Wuhan. Pero simula nung nagkaroon ng epidemya dito, nagkaroon ng lockdown sa lugar na to para hindi ma-contaminate yung buong town. Kaya safe naman yung aming lugar. So far, wala namang na-infect sa lugar na to. Ang pinakamalapit na tao na-infect dito sa town ay about 24 kilometers away. Kasi natatrack nila dun sa kanilang uh, smartphone app kung saan yung mga infected people. So, maganda kasi meron silang technology ganon. Kaya alam ng mga tao kung saan sila dapat pumunta para makalayo sila doon sa infected person. At saka yung mga community leaders ay aware din sila kung ano nangyayari sa kanilang kapaligiran. At saka mahigpit, every single community ay naka-lockdown. Iisa lang yung daanan, yung pasok at saka palabas. At saka may mga security sila. Pero kami, considered kaming essential personnel kasi nasa energy side kami ng bansa. Kami yung nag-maintain ng planta. Kaya kinakailangan araw-araw mag-report kami. So, kahit naka-lockdown, nagre-report pa rin kami sa trabaho simula January, February hanggang March yung aking assignment. So, nagsimula yung lockdown ng second week of January. Pero tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtatrabaho hanggang sa natapos yung aking duty noong April 12. So, January, February, March, April 12, eksakto po yun na 3 buwan. At nagkaroon ako ng crew change. So, after April 12, April 13, dito pa rin ako sa room na to. Subalit, mayroon kaming company policy na hindi pwedeng lumabas para hindi kami ma-infect. Safety precaution para kung in case na ako'y umuwi at magkaroon ng contact tracing, kung ako ma-infect, madali lang ang pag-trace ng kanilang authority dito sa bansang to. So, yun ang aking ginagawa. Dito lang, palaging nakamask kapag lalabas ng room. At saka kung mayroong papasok para maglinis ng room, nakamask din ako. At mayroon akong physical distance sa mga tagapaglinis. Doon ako sa labas habang sila naglilinis dito sa loob ng room. At saka, pagtapos na silang maglinis, ako naman yung papasok, sara yung pinto. Dito naman ako mag-isa sa kwarto. At kapag kakain, suot pa rin ng mask. Dahil bababa ako dito sa hotel kasi yung kainan ay nasa baba, yung dining hall. Kakain. So usually kumakain ako doon yung mga wala pa yung ibang mga empleyado. Hanggat hindi pa dumarating yung mga workers galing ng planta. Dito muna, ako muna yung bababa para kumain. And then after ako makakain, daratingan na sila. So sisibat na rin ako paakit dito sa room. So kahit mga katrabaho ko sila dati, iisa yung aming accommodation, ina-isolate ko pa rin yung sarili ko sa kanila just to make sure na hindi ako ma-infect. At isa rin sa in-observe namin bilang company policy ay isa lang yung aming hotel na pinapasukan. Dito sa hotel na to, walang ibang pumapasok kundi lahat lang na nagtatrabaho sa planta. Kaya dito rin ako naka-house. Hindi ako pwedeng pumunta sa labas ng hotel para mamili. Kung mayroon akong mga kailangan, i-channel ko lang sa lobby yung empleyado ng hotel yung bibili para sa akin. Ganun lang. Kaya yung ino-observe talaga namin yung proper protocol para hindi kami makontaminate ng coronavirus o kahit ano pang mga virus na lumalaganap sa lugar. At ito yung aking room. Ito ang bathroom. So gigising ako ng around 4:45, maliligo, bihis, bababa, kakain, tapos babalik naman dito. So ito ang aking lungga simula April 13 hanggang sa ngayon, June 15 na. Supposed to be aalis na sana ako ngayon para makauwi. Subalit, na-cancel na naman yung flight ko for the 4th time. Yung una,
third week of April, nakapabook na ako, na-cancel sa China Southern Airlines. Pangalawang booking after 2 weeks, cancel ulit. After another week, cancel ulit. So, 3 consecutive cancellation of flight ko sa isang airline, China Southern Airlines. Yung pang-apat, kasi simula pa sa umpisa, nag-contact na ako, meron na akong message sa embassy dito sa bansang to, na stranded nga ako dito at kinakailangan ko na makauwi. So, sila yung nagbibigay sa akin ng tip kung saan ako pwedeng magpabook. Kasi hindi mo rin ma-search sa kanila, sa online doon sa ticketing website. Wala kang makikita doon ng mga available flights. So yung embassy yung nag-tip sa akin ahead of time para pagbukas nung airline doon sa website nila, meron akong idea at nakakakuha ako kaagad ng available seats. Unfortunately, for 3 consecutive booking, 3 consecutive cancellation ang nangyari. Kaya tumagal ako ng tumagal dito sa aking quarantine room. At saka just recently, about a week ago, sabi ng embassy may available na flight, Philippine Airlines. Sabi ko, ay salamat. Carrier mismo ng bansa, so mataas ang chance na hindi ito makakancel. So immediately after nung cancellation ko nung last flight nung China Southern Airlines, in-arrange namin kaagad, nakapagpabook ako sa Philippine Airlines. Pero hindi na doon sa city na dapat magde-depart yung yung previous flights. Doon naman sa isang city sa Xiamen, Fujian province. Fujian province. So medyo malayo 'yon. Pero malapit na sa Pilipinas, tatawid na lang ng China Sea. So nakapagpabook, ayos, arrange lahat, yung shuttle bus, train, yung domestic flight from Chengdu to Fujian, Xiamen. Ayos na lahat. Nakapagpabook na rin sa Philippine Airlines. Ayos na lahat. And then, kahapon lang, chinek ko yung website para makita ko yung status ng flight, yung flight status, cancel. So, pinadala ko dun sa aming company. At sabi ko, paki-confirm para kayo yung nag-book. So, kayo rin yung ino-notify ng airline kung ano yung flight status. Pero sabi ko, meron na akong initial dito kasi natingnan ko na dun sa website na cancel nga yung flight. Pero hindi nila makontak yung airline, yung number ng airline. Ring lang daw ng ring at saka busy, so meron namang machine na operated response. So naghintay daw siya about 20 minutes, walang pumipick up ng tawag. So sinerch ko yung local office dito doon sa Xiamen at luckily, mayroon namang phone number doon. So, pinatawagan ko yung local co-worker ko dito. At na-contact niya yung opisina na cancelled nga. So, nag-message na rin ako na cancel na lahat ng arrangement. Simula dito sa town na to, papunta doon sa isang city hanggang sa yung flight papunta ng Philippines. Cancel lahat. Lahat ng ground arrangement, cancel. So, ngayon, supposed to be, aalis ako. Wala, naudlot ang aking excitement. Kaya nandito pa rin ako sa room na to. Maghihintay na naman kung kailan magiging available ang flight para makauwi na for good sa Pilipinas. Ito ang aking routine. Gigising, maliligo, bibihis, kakain, aakyat sa room, at magmumuni-muni, mag-exercise lang dito, side na to, manonood ng mga buhay bukid sa YouTube. Lalong-lalo na kay Harabas. Naging favorite video ko si Harabas. Bro, magandang umaga sa iyo. Magandang araw. Keep up the good work. At ako'y natutuwa dahil nalaman ko OFW ka rin pala dati. So sana ma-reach ko rin yung aking aim na mag-for good na rin sa Pilipinas kasi matagal na rin akong OFW. From Middle East to Singapore. And then marami na rin akong bansang narating dahil sa trabaho. So ito yung aking routine dito sa isolation room ko. Isolation room in the sense na naka-quarantine at hindi ako pwedeng lumabas para maiwasan yung contamination or infection. At ang aking libangan, mga kabayan, kasi ang hilig-hilig ko sa gardening. Well, in fact, ito nga ang purpose kung bakit ako nag-vlog
para ma-document ko yung aking mga pinaplanong gardening na gagawin. Ito mga kababayan, kita nyo yan, ang aking pet, luya. may tubo na ako. Actually, hiningi ko to sa kitchen. Matagal na, about a month ago, or more than a month na. Pero, actually, ang purpose nito, kasi nagkaroon ako ng, hindi naman sore throat, medyo kumakantak-kantad kasi ako dito eh. So, medyo na, nagpipiyok-piyok. Sumasabit-sabit sa lalamunan. So, sabi ko mag-ginger candy ako para yung hagod ba, luminis yung aking lalamunan. Pero gumaling naman kaagad, kaya't nilagay ko lang sa tabi yung luya. Naisipan ko dahil hindi nga natuloy yung aking unang booking, buti nito patubuin ko na lang para hindi ko alam kung kailan ako dito naka-stay. At least meron ako nakikitang tumutubo na halaman. So nilagay ko sa pinutol kong container ng tubig. Saka nilagyan ko ng tissue, binalutan ko ng tissue paper yung luya. Saka nilagyan ko ng tubig, so yun, tumutubo na. Okay. So yun mga kababayan, buhay nating mga OFW sa lugar na hindi naman natin kaano-ano, pero dahil sa trabaho at sa pamilya nandito tayo at tinitiis natin lahat, yung homesick. Mayroon naman akong family chat, siyempre. Meron akong, actually every 10 o'clock in the morning, meron akong family devotion doon sa aking family, with my kids, my wife. Meron kaming family devotion. Ako ang nag-share ng Word of God sa kanila. At saka nag-a-advise ako sa mga anak ko. Minomonitor ko sila. At mayroon din kaming yung mga kapatid ko naman na nasa iba't ibang bansa rin. Nag-arrange din na kami ng family devotion din. Para sa aming buong pamilya. Yung pamilya ng mga kapatid ko, pamilya ko, yung nanay namin. At nagsisharing kami, may testimony. Mayroong naaatasan na mag-share ng Word of God. At nagbabahaginan kami ng aming mga karanasan. At saka mayroong mga prayer request. Gano'n. So itong mga pamamaraan mga kababayan, kahit ano yung mga pananampalataya natin, kailangan na i-influence natin yung family natin. Ang pinakang purpose is yung comfort at saka yung communication. Kasi kalaban natin yung homesickness, di ba? Plus itong quarantine. Ibang klaseng homesickness to kasi meron tayong pangamba eh. Kasi napakadelikado nitong virus na to. Nadagdag pa sa lahat ng mga hirap na dinaranas ng mga tao sa buong mundo na iba't ibang uri ng sakit. So ngayon, susunod tayo sa pinag-uutos ng ating mga pamahalaan kasi para naman yan sa ating kabutihan. Hindi nila pinahihintulot yung mga flights na magsabay-sabay na darating sa Pilipinas dahil hindi nila kayang i-cater. Napakarami, limitado yung services, yung tao, limitado yung ekipahe, limitado yung swab test kit. Kaya nililimit nila yung pagdating ng mga travelers at o kaya yung mga OFW. Kaya yun, ang consequence, yung mga nakakancel ng mga flights, at tayo, titiis tayo, naghihintay tayo kung kailan magiging available. In the long run, pinakang importante, safe tayo, hindi tayo nagkasakit, lalong-lalo na ng COVID. At in God's time, makakauwi tayo sa ating mga pamilya ng batiwasay. So yan muna mga kababayan. Introduction pa lang to. Mamaya meron akong mga idaragdag dito sa aking video para mas lalong exciting. So naka-focus pa rin ako sa ngayon sa mga plano kasi wala pa akong hands-on. Yun ang pinakang maganda, yung substance ng ating mga video ay nandoon po sa hands-on. Pero Lord willing, sana makarating ako ng naaayon sa plano. Actually, yung timing hindi ko mapaplano kasi depende sa available flights. Sa pagdating sa Pilipinas, may mga quarantine protocols. Pero meron akong idea na i-arrange, malalaman ninyo yan later. Sana i-grant ng local unit IETF, Interagency Task Force sa aming munisipyo.
Kasi meron akong idea para maging productive yung aking quarantine sa pag-uwi sa Pilipinas. So hanggang sa ngayon muna, no, darating tayo dun sa mga substantial na mga presentation ko sa aking plano, sa aking pag-uwi, para maging makabuluhan ang ating paghahanda sa epekto nitong COVID-19. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Yeah. Lagyan natin ang sahog, mga kababayan. Ito yung Chinese pickled, actually dried, kwanto yan, dried pochay, saka pinikle nila. Ito naman pickled radish. Kuha tayo ng chopstick. Cook. So ito na ang aking breakfast, mga kababayan. Okay na to. May boiled egg pa doon, pero para sa akin okay na to ngayong breakfast. May tinapay, may pansit gisado, may fried egg sunny side up, may peanut, may pickled na bawang. Dito naman parang malalaking miswa to. May pickled yung pechay, dried pechay o pochay, pickled radish, at saka yung pochay sinama doon sa sabaw. So ito ang aking breakfast ngayon, mga kababayan. Actually araw-araw ganito. Okay, so kakain muna ako, mga kababayan. So ito, mga kababayan, labas ko na, gawa ko na yung aking face mask kasi ako lang naman yung andito ngayon sa stairwell paakyat sa 5th floor ng hotel. Meron namang elevator, mga kababayan, yan. Pero siyempre exercise. So dito tayo sa hagdan. 3rd floor. Diba? At least nakaka-burn tayo dito ng ilang. Tuloy pa rin tayo, mga babae, sa hagdan. Sabi ko, nakaka-burn tayo ng konting calories. Nagputol yung video kasi may pumasok na wifi signal. Ayun, nandito tayo sa 5th floor, mga babayan. Konting hingal. Para ma-exercise yung baga. Ito na ako, mga kababayan, no? Oh, baliktad ah. Baliktad yung number, pero 6510. Yun. Ito, mga kababayan, no? Ito yung door lock. Diba? Oh. Pasok ulit. Yan. High-tech. High-tech na matagal na. So ito, mga kababayan, ang aking daily routine. Ha? In the morning, sabi ko kanina, babangon ako ng mga 4:45, liligo, bibihis, bababa, magbe-breakfast, babalik sa room. Ito nyo? Yan ang tinatawag na quarantine. Physical distancing, may mga dumadaan na tao dun sa harapan ng hotel kasi yung kainan from inside, nilipat nila dun sa tabi ng daan. Pero part pa rin to ng isang gusali. Isang may-ari. Kasi yung may-ari nitong hotel ay
native sa lugar na to at siya ang parang business tycoon din sa lugar na to. Marami siyang properties, mga pinapaupahan ng mga pwesto, ng mga tindahan. Meron siyang 3 hotels. Meron siyang gasoline station dito rin sa town. So, sabi ng katrabaho ko na matagal na rin dito, tinuturing siya dito na parang business tycoon. Pero mga kababayan na sa ating mga Pilipino, nakakasama ko siya kumain doon sa isang hotel kung saan kami, yung originally doon kami nakatira. No. Nakakasama namin yung buong pamilya niya doon sa hotel na yun kung kumain. Ganon sila kasimple. Hindi mo mapapansin na napakayaman niya. Kasi yung grooming niya, yung gesture niya, yung treatment niya sa mga tao, simple mga kababayan. Hindi sila VIP. At saka nagpapatawag sila kapag may mga yung special occasions dito sa China, yung Chinese New Year, yung mayroon silang Spring Festival, Chinese New Year na ngayon. Kapag birthday nung boss, lahat ng nandun sa hotel na mayroon kaming matagal na kontrata para tumira doon, lahat kami pinapakain nila. Sinahalo kami doon sa mga empleyado nila, lahat ng empleyado. Tinitreat niya doon sa restaurant ng hotel, mga kababayan. Nakaka-inspire hindi ko sila personally kilala. Nakikita ko lang kung ano yung galaw nila, kung paano sila nakikitungo sa kanilang mga empleyado, maging sa kanilang mga customer sa amin. Talagang nakakahanga, mga kababayan. Nakakahanga. Yan ang isang sa mga dapat na matutunan nating mga Pilipino, yung simpleng pamumuhay o galaw at pakikitungo sa kabila ng kanilang kayamanan. Hindi sila ganun sa ilan sa atin masyadong mayabang o mapagpaimbabaw. Yun naman ang tinuturo ng ating pananampalataya, di ba, bilang Kristiyano. Maging simple, maging mapagpakumbaba, minsan maging mapagparaya, para hindi tayo abusuhin ng iba. So yan mga kababayan, medyo natatagalan tayo sa chat. Meron pa akong mga add-on dito sa video na to para mabigyan kayo ng idea kung ano yung buhay ng OFW sa panahon ng COVID. At marahil yung aking karanasan dito ay karanasan din ng marami. Although meron ako nakikita sa mga balita na nakapanlulumo ng mga karanasan ng ating mga kababayan na hindi ganito kaganda yung kanilang accommodation, di ba? Ako nasa hotel. Yung iba nasa staff house. Yung iba nasa bunk house lang. Lalo na sa construction at saka sa field. Nasa container accommodation lang sila. Yung iba walang air condition, walang supply ng pagkain. Mayroon ako nakitang isang video sa Saudi Arabia na namumulot ng mga tira-tirang pagkain doon sa harapan ng isang mall. Siguro mga overripe ng prutas at saka mga damage ng mga gulay para may makain. Nakakaawa mga kababayan. Nakakaawa. Kung hindi natin kayang abutan sila ng tulong dahil malayo sila, ipanalangin natin sila mga kababayan. At nawa ay mapagtagumpayan nila ang hirap na kanilang pinaranas. Kaya tayo na medyo maayos ang kalagayan, nakakatupak minsan, di ba? Kasi isolated nga tayo, hindi natin magawa yung gusto natin gawin. Pero kung ikukumpara natin yung sarili natin doon sa ilan nating mga kababayan na nakikita natin sa balita, ay higit tayong mapalad. Higit tayong mapalad kasi hindi tayo gaano naghihirap sa pagkain, sa convenience, sa atensyon, sa safety, sa communication, importante. Kapag walang wifi, ano kaya dinaranas nilang uri ng homesickness kasi hindi nila makausap yung kanilang pamilya, hindi nila makachat yung kanilang mga anak at asawa. So yun mga kababayan, ako binabalance ko yung aking pakiramdam sa aking suffering of isolation at saka doon sa mga blessings na mayroon ako dito. Kasi yung iba nating mga kababayan talagang naghihikahos na, nagtitiis pa ng mga bagay na wala sila na mayroon naman tayo. Kaya panalangin natin sila mga kababayan, maging yung kanilang mga pamilya. No work, no pay. Kawawa naman. Talagang parusa talaga itong COVID-19 na ito, mga kababayan. So sana mapagtagumpayan natin itong lahat sa panalangin at sa pagkakaisa. Okay mga kababayan, salamat. Babalik tayo para sa ilang kong mga add-ons dito sa video na to. Okay? Yan mga kababayan, nakikita ninyo sa ngayon ang aking green pet
sabi ko nga purposely hiningi ko tong luya na to sa cook para pang first aid, panglinis ng aking lalamunan para gumanda yung aking boses. Pero sobra. Kaya yung sobra mga kababayan, ginawa kong halaman. Ngayon, paano magpapatubo nitong luya na to? Nakikita ninyo mga kababayan, ano? Ito. Basyo ng tubig. Mineral water. So, pinutol ko lang. Tapos nilagyan ko ng tubig. Ngayon, yung luya naman mga kababayan, kung saan yung pinagputulan mo, yun dapat ang nasa baba. Tapos, babalutan mo yun mga kababayan ng tissue. No? Tissue paper. Ito, yung roll, yung naka-roll na tissue, yun. So, yan, tinupi ko sa dalawa. And then, niroll ko doon sa pating baba ng luya. And then, yan, pinasok ko na. Sinoko na doon sa tubig. So, after, siguro mga 3 weeks na to Yan ang mga kababayan, meron ng dalawang shoots. Diba? Ito mga kababayan, Yan, tingnan mo yung ugat sa ilalim, Yan yung ugat sa ilalim. Yan. So, at least kahit pa paano mga kababayan, hindi ako nakakapagtanim, nakakapag-garden kasi wala namang lupa dito sa loob ng aking room. Pero pwede naman gumawa ng paraan para meron tayong mapaglilibangan. Tulad nito, luya. Kaya alam niyo naman yung luya, kahit itago nyo lang sa loob ng ref, di ba? Kaya sa labas na sa kitchen. Kapag mayroong moist, kusang tumutubo, di ba mga kababayan? So, ito na yon. So, ano yung purpose ng tissue? Itong tissue na to ay magsisilbing substrate niya. Diba? Kasi biodegradable naman tong tissue na to. So, kapag nakasok siya dun sa tubig, mag-create siya doon ng mga organic matter, ng nutrient dun sa tubig, at saka isisip-sipin ng luya. So, yun ang magsisilbing pataba, yung tissue. Hindi mo na kailangan lagyan to ng pataba kasi kusa na to. Yan, stagnant water. Nag-build up siya ng mga micronutrients na kailangan ng halaman. Diba? Pag stagnant yung tubig, may sulfur. Siyempre, yung tissue, meron na rin siyang nutrient dyan. Kung NPK, nitrogen, phosphorus, at potassium. Yung tubig, may H2O, di ba? So, kailangan niya rin ng konting hydrogen at saka oxygen. Yan. At saka, kakaroon na rin to ng carbon sa loob. Kasi stagnant yung tubig Mga associated gases in a liquid form, kakailangan din yan ng halaman. Yan. Anong palatandaan kapag malapit ng tumubo yung luya? Ito mga kababayan, kapag nakakaroon na siya ng green complexion, ito yung kunting kulay, nagkakaroon ng greenish na doon sa kulay niya, sa skin. Yan ang palatandaan na tutubo na yung inyong luya mga kababayan. So, yun lang, walang kahirap-hirap. Cut ka lang itong yung basyo ng mineral water. Ito. Putulin mo doon sa baba. Lagyan mo ng tubig. Mga 1/4 lang. Monitor mo na lang kasi baka umapaw. At saka dapat hindi lumubog sa tubig to. Diba? So, dapat medyo nakaangat to. Yung kalahati ng luya nakaangat sa tubig at least. At saka yung tissue, yun ang magsisilbing substrate. Yung parang growing media mo. At saka, after a while, kakaroon na siya ng mga shoots o tubo. Yan mga kababayan. Ito ang pagpapatubo ng luya indoor. So doon ko lang ito nilalagay mga kababayan sa bintana para mayroon siyang konting sinag ng araw sa umaga. At mayroon siyang daylight. Siyempre, di ba? Pero kung walang daylight, kahit sa loob ng room may fluorescent lamp ka naman, tutubo din ito mga kababayan. Siyempre, ang purpose mo lang naman ito ay patubuin. Hindi naman para mag-shoot siya ng mga panibagong tube niya o lamang ugat. So, yan mga kababayan, sana makadagdag to sa inyo ng idea. Kung halimbawa, plano ninyo magtanim nito sa field, ito rin ang isang mabisang paraan ng paghahanda ng ating seedling ng luya o ginger. Patubuin muna natin to sa tubig ng ilang araw o linggo. At kapag lumalabas na yung mga shoot niya na kahit maiiksi pa, kahit bumubukol pa lang na tulad nito mga kababayan, palatandaan na yan natutubo na yung inyong luya. Pero kung mapalabas ninyo yung shoot na ganito, obvious, di ba na buhay talaga, mas maganda. Hindi kayo mangangamba na mabulok yung inyong luya kasi meron nang tumubo. Ayan mga kababayan, sana ay makadagdag to sa inyo ng kaalaman. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.